Hey guys, about our transfer of commands program dito sa ating dog training sa Manalo Canine University. Explain ko ng konti, no? Ito kasi, bigyan ko kayo istorya. Noong few days ago, one night ago, ay nagpunta ako sa SM Taytay. May nakita ako dong mag-asawa na kliyente natin sa dog training. Tapos, ang bungad sa akin ng mag-asawa, ako nga pala si Liz, kanya na kami nagpa-train ng aso sa inyo. Sabi ko, oo, naalala ko po yan. And sabi nila, bumalik sa dating ugali yung aso. Nagpa-train sila sa amin ng aso nila kasi nag-aaway yung aso nila. And ang sinasabi niya ngayon sa akin, na bumalik sa dating ugali yung aso nila after a while, no? Nagpa-train siguro sila dito just a few months ago. Tapos natapos after parang 2 weeks or 1 month yung aso nila. Tapos binalik na sa kanila. Nagkaroon ng graduation and transfer of commands session 1. Pero ito po yan, no, many years ago when I started training dogs sa Manalo Canine, ay meron po ang ginawang program. And ano po yun, meron po kaming contract, meron po kaming curriculum. Kami lang po ang gumawa ng ganito sa lahat ng mga dog training schools. Inayos ko po talaga yung syllabus kumbaga namin and kung ano yung ma-expect ng mga owners and kung ano po yung lahat po ng mga details about our dog training nilagay ko sa isang contract. So, we had this contract, a very good contract. And isa po doon, sinasabi doon sa contract, after po na mag-graduate yung aso ninyo sa amin, kung kayo po ay nagpa-train ng aso sa amin, meron pong 3 sessions yung transfer of commands session. Okay? Explain ko po sa inyo sa video na ito kung ano ibig sabihin nun. Transfer of commands means, di ba, pagka nag-training dito yung aso ninyo, yung trainer niya ang hahawak doon sa aso ninyo. Gaya niyan, si Faisal, tinitrain niya yung mga aso ng clients namin. Pero after ng graduation ng mga aso ninyo, kailangan kayo naman ang makaka-handle sa aso ninyo. Hindi po pwedeng yung trainer lang ang sinusunod ng mga dogs. Doon po pumapasok yung tinatawag na transfer of commands. Transfer of commands meaning, kayo naman ngayon ang magbibigay ng mga commands sa aso ninyo, kaya hindi lang trainer ang makakapag-command sa kanila, kundi kayo na bilang kanyang owner. Okay? So, yung transfer of commands, yung unang session yan ay nangyayari during the graduation. Okay? Ang graduation, kapag natapos na syempre yung training ng aso nyo, kung basic lang yan, 1 month lang yan. After 30 days, may graduation. May display part, may lecture part, and merong handling part. Okay? Una muna yung lecture part. I-explain muna sa inyo ng trainer ninyo kung ano po yung natutunan ng aso ninyo. So, bibigyan ko yun ng modules, and then, meron kayong handouts. I-explain niya sa inyo kung ano yung lahat ng nakasulat dun sa handouts na yon. Principles of training, how to correct, how to praise, how to do everything. No? Ngayon, yun sa display part naman, ipapakita naman ng trainer kung anong alam na ng aso ninyo. Sila munang dalawa. And then, dun sa handling part, kayo na po bilang owner and yung aso ninyo ang gagawa ng ibang exercises sa training, kung ano man yung pinatrain sa aso ninyo. So, transfer of command session number 1, yung graduation. Ngayon, makikita ng trainer doon sa transfer of commands kung ano yung maling ginagawa nyo. Baka masyadong soft yung boses ninyo, baka mali yung handling nyo, or pagbigay nyo ng correction, kung paano yung tone of voice ninyo, kung paano yung bilis ng pag-correct ninyo doon sa pagsaway ng aso nyo, etc. Ngayon, after ng graduation, you will be given homework. Assignment nyo po every day after ng graduation dito ng aso ninyo, you will have to spend at least 15 minutes to 30 minutes a day kasama ng aso ninyo doing the basic obedience commands or kung ano man yung mga tinuro sa aso ninyo. Kailangan nyo pong gawin yon every day for at least 1 week. And after ng 1 week na yon, magkakaroon ng transfer of command session 2. Doon sa transfer of command session 2, titignan ngayon ng trainer kung tama yung ginagawa ninyo with your dog. Kung merong mali, ayusin ng trainer, tuturuan kayo ng tama. Kung merong pang kulang, tuturuan kayo ng trainer ano pang kailangan yung gawin. Okay, so bibigyan ulit kayo ng homework ng trainer. And then, after at least 1 more week nang may mga assignment ulit kayo na gagawin everyday with your dog, ay titignan ngayon ng trainer kung ano na nangyari. That would be transfer of command session 3. Okay, yung transfer of command session 3 ay makikita ng trainer doon kung okay na yung pag-handling nyo sa aso ninyo, kung may mga mistakes pa kayo, at ipo-perfect na niya yung handling nyo at pagbibigay nyo ng commands and lahat ng may kinalaman sa training ng aso ninyo.
Okay, so after yung transfer of command session 3, hopefully, ayos na yan. You can always contact us, you can always message us kung meron kayong may lumitaw man mga problems, pero ito po ang ayaw na ayaw ko dyan, kaya po ako may ginawang transfer of command sessions 3 ng ganyang program. Ayaw na ayaw ko po na may babalik sa amin at maririnig ko na walang nangyari doon sa training ng aso niya. And doon sa incident na sinabi ko sa inyo last week, lumalabas na hindi aware or hindi ba nasabihan or baka hindi naintindihan ng clients na kailangan nilang mag-undergo ng transfer of command session 2 and 3. Kasi po, pagka hindi nyo po nag-undergo yung 2 and 3, ay hindi pa po kompleto yung training ng aso ninyo. Yun po yung totoo doon. Kung nagawa nyo yung transfer of commands session 1, 2, and 3, that's the only time na masasabi na nakompleto ninyo yung training ng aso ninyo. That's the program I wrote many years ago. 17 years na kasi Manalo K9 sa pagtitrain ng mga aso professionally. And the transfer of command sessions, 3 sessions man lang, ensures na talagang makikinabang kayo, hindi kayo nagsayang ng investment ninyo, hindi kayo nagsayang ng pera, because we have a lifetime guarantee po dito sa Manalo K9 University na wala sa iba. We guarantee na pag pinatrain nyo po dito yung aso ninyo, pakikinabangan nyo po talaga yan at hindi po masasayang yung binayad ninyo. Kung nakalimot man yung aso ninyo dahil ilang buwan o ilang taon yung hindi nahawakan, ibalik nyo lang po sa amin. We will retrain your dog for free. Pero kung pagsistay nyo ng mga ilang araw dito, you only have to pay for boarding. Pero yung retraining, refreshing ng training niya, free po yun. Kaya kung kayo po ay alumni ng Manalo K9 University, yung aso nyo ay alumni dito, and wala na masyadong alam sa training niya kasi hindi nyo na na-handle, hindi nyo na na-follow up, ibalik nyo lang po dito. We'll be glad and happy and eager to retrain your dog for free as long as ma-prove po talaga na talagang graduate sila dito. Okay, baka naman may mag-claim na nag-graduate dito tapos hindi para makalibre ng training. I don't know if there's anybody like that, but yun naman po, I'm sure na hindi naman. Okay, so if you want to have your dog trained sa Manalo K9 University, if you have any other questions sa aming program na top of the line program na niyan, talagang walang kapareho ng training na binibigay namin dito. And yung deal na makukuha nyo po with us is the best deal you can do for your dog, for your dog's education. Okay, Doc Abel Manalo po ito sa Manalo K9. If you want to have any other information, kung pwede po kayo bumisita rin dito sa amin sa Manalo Resort Hotel sa Sitio Tutulo, Barangay Mabang, Parang, Binangonan, Rizal. Welcome po kayo pumasyal dito. May swimming pools pa kami dito, may hotel rooms, pwede kayo magstay dito, and meron din po kaming cafe dito, resto bar, pwede po kayong kumain, mag-coffee dito. Welcome po kayong lahat dito. Okay, thank you po. Yun lang.